Good morning, Royal Class! Hindi na yata. What's up mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa Harapan YouTube channel. Okay, as promised po, since hindi natin discuss sa Princess Maui channel ang topic na ito, dito natin pag-uusapan sa Harapan channel. Meron nga bang banggaan between Congressman Sandro Marcos at VP Sara? Meron bang conflict? Meron bang plastikang nagaganap? Pag-usapan po natin. Kasi ayon sa pahayag ng isang tao, mukhang ganun ang nangyari. Ano ba ang pwedeng maging banggaan ng dalawa? At sino kaya ang salarin? Is it Sandro Marcos or maybe yung babaeng malaki ang tiyan? Ay, ano ba yun? Or maybe kagagawan ito ng malaki ang tiyan na Impacta. Kilala nyo ba yon? Comment nyo sa comment section kung sino yung malaki ang tiyan na Impacta. Itago natin siya sa mga codenames na Medusa, Anaconda, Valentina, babaeng palaka, Jubaying Ahas Ever Chuchu. Ang daing niyang pangalan. Paano gigil ang taong bayan sa kanya? Siya kaya ang utak sa parang kaunting plastikang naganap between VP Sara at Sandro Marcos. Ngayon, bakit ko nasabi ito? Actually, narinig ko lang po sa isang kilalang personalidad na appointee dati sa panahon ni Pangulong Duterte. Hoy, gusto na. Walang iba kundi si dating spokesperson Sal Panelo. Pakinggan po natin ang kanyang mga sasabihin ha. I think ito po ay patungkol sa confidential funds ni VP Sara na sinaklolohan ni Congressman Sandro Marcos. Naalala nyo, umattend si VP Sara sa budget deliberation, right? Sa lower house, budget hearing para sa kanyang budget ng opisina niya, Office of the Vice President at saka DepEd. Nandun mismo si VP Sara. Kumbaga, kung may itatanong ang mga mambabatas, mga kongresista nga po, saan mo gagamitin ang pondo, gaano kalaki ang kailangan mo, sasagutin niya kaagad, no? So, ayun nga, lahat ng request ni VP Sara mukhang nasaklolohan ni Congressman Sandro, hindi siya nagisa-gisa si VP Sara ng makakaliwang grupo. Naalala nyo, yung Three Stooges, yung tatlong makabayan Bolokels na nandun, si Raul Manuel, si Franz Castro, tsaka si yung Gabriela Arlene Brosas. Balak nilang gisa-gisahin si VP Sara sa budget deliberation, pero hindi nangyari kasi sinaklolohan agad ni Congressman Sandro Marcos. So mukhang approved, di ba? Nung mga araw na yon, mukhang aprobado yung lahat ng request ni VP Sarang pondo para po sa next year's budget, okay? Sa next year's expenditures rather. So ano kayang opinion ni Spokes Panelo sa pagsaklolo ni Sandro? Kasi okay, hero na nga eh. Hindi na nagisa si VP Sara, nandun si VP Sara. Handang harapin ang panggigisa sa kanya, di ba? Pero nga po pala, heads up lang, nasa Senado na po pinag-uusapan yung budget. Kaya sabi nila may pag-asa pa ba na maibalik yung confidential funds ni VP Sara? Kasi kahit sinaklolohan ni Kong Sandro na hindi mag-isa nun si VP Sara, nung present siya sa budget deliberation, hindi pa rin ibinigay sa kanya ang confidential funds. Akala ko ba aprobado na? Sinaklolohan na nga eh. Wala nang usap-usap, approve. Di ba sinaklolohan ni Sandro? Pero bakit inalis ang confidential funds? Pakinggan po natin si Spokes Sal Panelo. Alam mo, kinayayamutan ko dyan. Kinaiinisan ko po dyan. Kasi, si Inday Sara, nung VP natin at Secretary of Education, went to the House, Pumunta. went to the Senate Umattend. during budget deliberations. She went there prepared to explain the whys and the wherefores Kung saan gagamitin. why there is a need for her department or her office to have confidential funds. Yun. Di ba, natatanda mo, pinag-usapan natin dito na ang sabi, I move to terminate the Sino na-terminate? deliberations on the Si proposed Sandro. budget as a courtesy to the Vice President Oh. and as a courtesy to the Secretary of Education. O di nahinto. Pagkatapos, nung nahinto, nung bumanat ang mga kaliwa, pinuna siya. Bakit daw hindi pinapaliwanag? Eh, pinahinto nyo magpaliwanag yung ali. Pagkatapos ngayon, babalatan nyo. Sasabihin hindi pinaliwanag, Kasi pinahinto nga. kayo, I can do without. Kung ayaw nyo, diwag. Pero Oo gusto nga no, ko humarap din gumawa sa senador, sa mga ganito, senador si VP Sara. mga Eh, kulpo proyekto. nga eh. Kasi nga, hindi po ba? Kasi yung po
pondong yan, talagang ang nararapat na humawak niyan yung mga security agencies ng gobyerno. Kasi ng trabaho nila. Eh, ang problema nga, nakikita Mabagal. natin, mukhang hindi naman tagumpay. Na bigo naman sapagkat makikita naman ang kalakaran ngayon. Nandiyan pa rin ang Makakaliwa. mga kalaban ng Estado Oh. na unti-unting gumagapang upang sirain ang pundasyon ng makademokratikong pamahalaan. So, si Inday Sara nakita niya sa Department of Education. Nire-recruit yung mga batang-bata. I told ya. Tapos ginagamit pa sa human trafficking. So, nag-isip siya ng mga proyekto. At ready nga siya ipaliwanag, pero ayaw niyo naman. Nung ininto niyo, nung Sabotage. binata siya, hindi naman kayo umiimik. Eh, samantala kayo may gagagawa na. Ayan. Okay, may ads. Pero ito nga po yan. Ayan o. For the second year in a row, Vice President Duterte breezed through the House Appropriations Committee as it terminated without any question on Wednesday, August 30, the deliberation on the proposed 2.39 billion na ito, no? Kung i-round off natin. Budget of the Office of the Vice President. So, umattend siya doon, pina-terminate. Ito nga po si Sandro yan, oh. Sandro Marcos ends OVP budget hearing. So, ang sarap pakinggan. Maybe we can play the video. Thank you very much. May baka makapiright akyas. So, panoorin lang natin habang kayo nagsasalit. Bagong Pilipinas talaga. Talaga ba bagong Pilipinas o bulok na Pilipinas? Where's the play button daw? Is the one. Okay. Ayan yung budget deliberation. Umattend si VP Sara. So, para hindi magisa, sinabi ni Kong Sandro, I move to close the Kinembot Latik, ganyan-ganyan. Ayun, si Sandro Marcos nasa gilid. Ito si LP pala yan, si Stella Kimbo, yung naka-pink. Dilaw pala yun. Oh. Ito, yan, taga DepEd. Si VP Sara wala pa sa upuan. Ayun, si Franz Castro, si Bulate, si Arlene Brosas, yung isang may kulay ang buhok kanina. Ayan, so tinapos yung budget deliberation, sinakluluhan si VP Sara, no, para hindi magisa. Ngayon, sabi nga ni Spokesal Panelo, ready namang magpaliwanag, pero ayaw naman nilang pagpaliwanagin si VP Sara. At in the end, hindi rin po ibinigay. Ayan, tapos na yung session, di ba, nasa kululuhan si VP Sara ni Kong Sandro. Ngayon, maganda ba ang naging resulta ng pagpapatigil sa deliberation ng budget para makapagpaliwanag ang ating pangalawang Pangulo? Naging maganda ba ang resulta? Syempre hindi. Hindi ibinigay ang confidential funds. Kasi kung katulad nun, makikita sa proposed budget, o ba't ka humihingi ng ganitong confidential funds? Saan mo gagamitin? 'Di ba? O ganyan-ganyan. Sasabihin ni VP Sara para harangin yung recruitment sa mga bata, tiktikan at 'di ba, tiktikan ang mga teachers, members of the faculty, pati yung mga estudyante, baka mamaya ay maki-blend sa, 'di ba, magkunwaring estudyante or mag-enroll talaga tapos ay magre-recruit lang ng kaklase. So, kailangang maharang. At saka syempre papaliwanag din ni VP Sara doon na ang kanyang confidential funds ay para sa pagbabalik ng ROTC dahil gusto ni VP Sara may military training talaga yung mga bata. Pang preparasyon, 'di ba? Para kaya nating i-defend ang ating bansa if ever na may mga ganyan, may mga external forces na baka mamaya magkaroon tayo na mapasabak tayo sa giyera. So dapat ang 'di ba ang latter generation marunong din namang kung paano ipagtatanggol ang bansa natin. Wala tayong RO eh. Paano itong mga pabebeng mga bata ngayon? O ano, magtatago na lang sa kabundukan at saka sa mga kuweba. Walang kaalaman kung paano tatanda ang mga marunong, di ba? Ang mga may training ng CAT, ROTC, tatanda ang mga yan. So, paano ang susunod na generation? Wala na lang, magpapasakop na lang, aasa na lang sa anemika, ganun na. So, sinaklolohan ni Kong Sandro si VP Sara, ang ending hindi naman nakapagpaliwanag. Napilayan pa. Hindi na ibibigay ang confidential funds next year. So, paano yung mga kagustuhan ni VP Sara na maharang yung recruitment, right, ng mga makakaliwang grupo sa mga estudyante? Paano siya magsasucceed? Paano niya maibabalik ang ROTC at kung ano-ano pa kung limited ang kanyang budget? So nagbunga baga ng maganda itong parang pagkikiss ass ni Kong Sandro kay VP Sara?
Kiss us ba o planado ito? Kasi hindi nakapag-explain si VP Sara. Kung magandang pagpapaliwanag niya, o dito namin ilalaan yung mga budgets na nire-request namin, mahihiya ang Kongreso na tanggihan, even Senate. Mahihiya silang tumanggi. Maganda ang project. One time nga may narinig ako no, may nag-propose ng budget ng opisina nila. Pero ang tanong pa sa kanya, ay kay VP Sara nga rin po yata. Sabi ay, sigurado kang kasya na yung budget mo. May gumanon kay VP Sara eh. Sigurado kang kasya yung budget mo para sa ganyang project. Gusto mo dagdagan pa namin kasi maganda yung pinopropose mo eh. May nag-offer pa nga na dagdagan. Tapos ngayon aalsan. So, ano ito? Nagbida-bida lang si Sandro? Hindi kaya nautusan ng malaking tiyan? Saklolohan mo para kunwari ay love natin si Sara? Ganun ba yun? Saklolohan mo para eventually, kapag inalis yung kanyang confidential funds, hindi ka malilintikan. Kasi you were the hero during that time. Supportive ka o VP Sara. So kung may imbyerna si VP Sara sa mga makakaliwang grupo na nandyan sa Kongreso at sa ibang kongresista, hindi siya maiimbyerna sa iyo. Kung Sandro, sa ganong moment mo lang ba kayang ipagtanggol si VP Sara? What about sa plano ngayon? Nang tiyuhin ba niya si Speaker Martin? Ay hindi nabibigyan ng confidential funds. Ano Sandro? Imik-imik. Ipagtanggol mo, sinakluluhan mo hindi pwedeng ningaskugon. Hindi pwedeng sa simula mo lang ipagtatanggol at sasakluluhan si VP Sara. Pangatawanan mo, magsalita ka kasi hodo sa laban sa tiyuhin mo, laban sa malaki ang tiyan o kahit laban sa tatay mo. Ay hindi. Bakit hindi niyo ibibigay yung kanyang confidential funds? Pinatigil ko na nga kayo dahil mga walang kwenta yung mga sasabihin nyo. Di ba ganun yun ang naging dating ng mga kaliwang grupo din sa budget hearing na ito? Ano ang dating ng mga makakaliwa dyan na gustong bumarabara kay VP Sara nung sinuplan ni Kong Sandro? Di mga walang katuturan ang gusto nilang, ang balak nilang pananabon at ang kanilang ipangsasabon kay VP Sara, mga walang katurya-turya, kaya sila pinatigil. Hindi nga sila nakapalagay Kong Sandro, hindi nila binatiko si Sandro Marcos eh. So, hero si Sandro ng moment na to. Pero anong resulta? Hindi pa rin naibigay ang gustong budget ni VP Sara. So ano Kong Sandro? Kasimula ka lang hero-heruhan. Ngayon na sa tingin ko hindi natutuwa si VP Sara sa Kongreso. Ultimong tatay niya visit na si PRRD visit kanina sa program ni Pastor Kibuloy, di ba? Bakit tinanggalan ng confidential funds? Paano maipupush yung proyekto ng anak ko? Kayo kung ano-ano ang inyong mga gastusin dyan sa Kongreso, may traveling expenses, may extraordinary expenses, bilyon-bilyon ang halaga. Tapos ang confidential fund na pagkaliit-liit in relation sa inyong, di ba, vis-a-vis sa mga kakaibang expenses ng Kongreso hindi nyo maibigay. So ano sa tingin nyo? Kaya kayang salungatin ni Kong Sandro ang malaki ang tiyan? Si malaki ang tiyan kaya ang utak? Kasi ito naman ay wild imagination ko lang mga ate at kuya, pero minsan nagtatama yung aking hinala, di ba? Sa tingin ko, visit si VP Sara. Kung visit si PRRD ngayon sa Kongreso, visit din niya si VP Sara. Mapipilayan siya Kahit pa sinabi niya na she can live without confidential funds, di ba? Makakapag-function. Iba pa rin na meron silang budget para masugpo yung mga makakaliwang sumisira ng buhay ng mga estudyante. So, kaya ni Kong Sandro na salungatin ang kanyang tiyuhin na Speaker of the House? Kaya niyang ituloy-tuloy ang suporta kay VP Sara? O kaetso sa nagka-plastikan lang yung pagsaklolo niya noong nakaraan tapos ngayon wala na rin siyang imik? Kasi hindi binabatikos ngayon si Kong Sandro ng mga kaliwa noong sinupla-supla niya. What do you think mga ate at kuya? I-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.